Wala na tayong pa-intro-intro dire. As you can see, na nakay mi karon og superpiri ay ferryboat raman di ay ni. Isa sa mga follower ko from City of Dumaguete, tumawag siya sa akin na mayroon raw siyang ipahiling. Mukhang hindi ako makapaniwala. It's because alam nyo naman na sobrang layo po dito sa Bugo at kailangan pa kaming bumiyahe estimated 8 oras kung maayo lang ang tempo. Kaya gaduha-duhag yun ko at nang nagkausap na kami through phone call, ang bait pala kaya pinagbigyan ko na lang agad ang hiling niya. Para dili siya magduda, binigyan ko rin siya ng partida kung tawagin no fix no pay policy. Samtang kami gabiyahe, nihangyo si Derek Ramsey na magpasirit muna siya kay medyo bugat na raw iyang kidney. Pati ang isa kong kasama rito, ambot og nangihi bakaha ni. Nagtaka talaga ako kasi gituok og yogyog ramanin niya diretso. What? To make the long story short, dumating na po kami dito sa tinatawag na The Home of Gentle People. Wow! Kung di nyo yan alam, i-google nyo na lang para madagdagan ang imong nahibawan. So ayan na po mga kalbularyo, andito na po kami sa destinasyon. Yan. So ito po ang kaptiba na titirahin namin, oh. Sabi ng may-ari nito, 3 taon na pala itong naparalisado at balak na lang niyang ipatimbang, may na lang nakita nila atong vlog nga napuno sa kabuang. Oh no! Gilili agad ng kasama ko rito, parang mukhang nag-alinlangan kasi sa totoo lang hilabihan pud ni siya kataslakan kahit maliit na uhipan. What? Kaya nag-request po siya na ilipat na lang kasi di raw siya makakonsentrate sa kasagbutan. Base sa nakita natin ngayon, ang second seat ay napuno na stambox karton. Isa lang po ito sa mga palatandaan nga wala nagyud ni giatiman. Di kagaya ng inyong labuan na kahit langaw dili patugdunan. At para magkaalaman, kinabitan muna namin ang battery. Iwan ko kung naka-charge ba kahani. So ayan po mga kalbularyo, titingnan lang muna natin kung mayroon bang check engine light na lumalabas dito sa mismong panel board. Ignition on natin. So ayan po mga kalbularyo, mayroon naman check engine light. So ibig sabihin yan ay buhay ang ating ECU. Yes! So ngayon, i-trace up po natin ba't hindi umaandar ang makina. So una po tayo sa basic. Ganyan talaga ang troubleshooting natin, step by step. Alright, let's proceed. First step, pinalabas ko muna ang spark plug nito. Base sa nakikita nyo, dili pa manoondaan kayo. Kaya nag-proceed ako agad sa step 2. Okay ka na, on ko na. Para. Base sa nakita nyo, ang ihi nito ay parang edad ng 18, so wala tayong duda rito, kaya sabay tayong pumunta sa step 3. At ngayon, pinaslakan ko ng endoscopy para magkaalaman kung wala bang gasgas ang tinae. Cylinder number 4, fire! Tara! So lahat ng silindro ngayon mga kalbularyo ay pantay, equal ang PSI niya. So wala po tayong duda dito. Proceed po tayo sa spark, kung mayroon bang spark na galing dito sa igniter coil. Let's proceed to step 4. So ngayon po titingnan natin ang spark, kung mayroon bang spark dito lumalabas sa spark plug. Okay, engine crank. Mayroong spark, oh. Ayan, mayroong spark. Okay, para. Baka nagtaka kayo kung bakit gituslok-tuslok ko ang mga relay nito. Kung napansin nyo mga kalbularyo, ang apoy na lalabas sa spark plug ay sobrang hina. Kaya naisip ko tuloy na ito na ang dahilan kung bakit ang makina ay hindi talaga umaandar. Alam nyo naman na hindi basta-basta susuko ang inyong albularyo. I'll try to do my very best para makaminos ang may-ari sa gasto. Wow! But sad to say, now I found out na ang problema ay nasa ECU. For your more info, na-check na po namin ang lahat ng sensor nito. Kaya atensyon sa mga buzzers dyan, makinig kayong mabuti, may na lang masudla na imong ulo nga imti. Huwag na lang kayong magreklamo ba't hindi ko ni-repair ang ECU nito. Kasi alam ko naman na mahirapan talaga ako sa kalisod sa paghanap ng pisa nito. In other way, sang-ayon naman ang may-ari na palitan na lang ng bago. Kaya tumawag ako agad sa air cargo para makasakay ang aming order na bagong ECU. At ngayon, let's proceed to next video. So ayan po mga kalbularyo, ito na po ang bago nating order. Wow! Dali lang pag-order, 1 minuto, 1 buwan at 1 taon. What? Ito ang luma. Sa pagsiguro na umaalis ang mga masasamang espiritu, gipabulutan kog pasirit ang ECU harness sakit nito. Dapat ganito talaga ang proseso pag makaranas kayo ng ganitong issue. Fast forward na po tayo. Kung napansin nyo mga kalbularyo, tingnan nyo ang bakba ko. Nag-usap kog chewing gum diring dapita. Ito po ay isa sa aking mga sikreto kapag kinabahan na ako ng todo.
So ayan po mga kalbularyo, naikabit na namin ang bagong ECU. So ngayon, titingnan na lang natin kung umaandar ba ang makina. Sa tingin ko ay parang nihupas na ang aking hurim-hurim dito. So mag-request po tayo ng ibang mananambal para mututhon ito. What? Kuy, nagunsa magadiha? Uy, naplat ako makina bay. Oh, tabangin sa ipandar yung makina diri. Ano na rin makina ni mo? Kanina ra mo ni di man mandar. Hindi ka ta maipit ana. Aw dili oy. Ato sa ning tabangan. Uy, noon someday ni. Yung someday ni ninyo. Da, di gud mandar. Ganina ra gud mi ani. Uy, ganina ra mo na ni. Di ka ta maipit ani. Kinahanglan man ning halad-halad. Nya na kay ikahalad ani. Sa may ihalad ana. Kuan, kanang mga bisan unsa basta kanang mabugnaw. May murag init ning panahon da. Uy, Nakay pabugnaw diha. aw na. Uy, asa naman si Dongkoy nanon man niyang request? Dongkoy! Asa naman ka? Uy, ana gainin ko ganina ra ni ba eh. Ganina ra eh. Uy, kanindot ba na ni mo halad? Muna ni akong iyong halad nimo. Mao na siya. Mas may sigurong tilawan ka ni nato. Nindot ba ka ni? Tumpak. Asyon na nato ni. Andam na ka diha. Sige, andam na. Andam na ka. Andam na. Katalakipit ani mo. Di ni mo andar ka bahala na kastagiyan ani ha. What? Orasyon palumpayat di ka makurat. Buri kingking, buri kongkong, buri kangkang. Halahayang ti kongkong ti kangkang kay iloton ko na imong biya. Okay, engine start. Ayun. Oh. So, okay na. Pakita mo sa mga viewers natin para makita nila na umaandar na talaga. Sa wakas, the most awaited time, ang 3 taon na na-standby ngayon ay muling nabuhay. Yes! Para ang may-ari dili magmahay, todo road test kami dito para magkaalaman talaga kung dili na ba malunhat ang makina. Ilan ni ka tuig gagalubog, sir? 3 years. 3 years. So ayan po mga kalbularyo, 3 taon na namatay at ngayon muling nabuhay. Wow! So shout out sa mga taga Taclobo, Dumaguete dyan. Yan, nandito po kami ngayon. Check na ako sa imo ni kubag yo kay kuha ka ni. Pag-ingon mo ang presyo ng labor ko. Pre, mao ning presyo insya andar man gain ko no fix no pay ba. No fix. Siya, sige pre, sige sulayo kanusa. Na timing ang schedule. Wa pa ganito 1 week siguro gi-schedule nimo dayon. Katong kuan sir, katong Ford Fiesta sir, no fix no pay ka po sir. Ilagi mo to ang tagya sir. Ilagi mo to ang tagya sir. Bisan ako gani yung ko kani. Dili sir, kaya naitabo mo ko sir, ani ni sir. Ang katong pilmero yung mekaniko, di ba na ngay 100,000? Magpa-down mo ko 50,000 o pagani na. Dili pwede. Pagani na hiccup sir ba? Dili pwede. Pwede lang na kuan pero may yung kag-down niya wa pagani nimo gitrabahuan. Maintag na yung resulta na. Pag diri sa kuha sir, ako mangina ng agiya nga, dili pa ko mga ibisag piso basta di mo andar. Dili pa yan niya sir, lipay ka sir. Bisan pag ako. Ang imong kuan unya kung service pa jud. Ano nimo? Putlon na lang nako among istorya, baka naisip nyo tuloy na nang libak na pud mi diring dapita. Huwag kayong magtaka at bakit giyag-giyag sa may-ari ang kanyang baraha. Akala ko sa bangko lang po tayo pwede magpa-over the counter. Mayroon pala sila ditong exclusive cashier at syempre i-check yun na sa treasurer. Huwag niyong tingnan kung magkano yan, baka magsakit lang inyong dughan. Pero kung gusto niyo talagang malaman, hintayin niyo na lang pagkatapos na mabilang. Ops, taika lang, parang wala naman ka namilok. No more joke. I'm totally serious at this time. Ang mensaheng ito ay para po ito sa iyo. Maraming salamat po sa iyong panunood mga kalbularyo. At please, suportahan nyo naman ako. Once again, to God be all the highest glory. Thank you so much. Babo!